Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more. Sa restaurant, nakikiusap si Lynette sa manager na iurong na ang kaso kay Susan. Pero dumating si Moira at talagang dinidiin niya si Susan at sinabi niyang kailangang mabulok ni Susan sa kulungan. Kaya nga galit na galit itong si Lynette at gustong saktan si Moira dahil sobrang sama nito. Kaya pagtatanong sa kanya ni Moira kung gusto niyang magsama sila ni Susan sa kulungan at pinipilit niya na saktan siya ni Lynette. Kaya nga itong si Lynette ay nagtitimpe na hindi saktan si Moira dahil paraan lang ito ni Moira para siya ay makulong din. Samantala, dumating naman itong si Dr. Carlos para tulungan si Lynette. Pagtatanong niya sa manager na kung may katibayan ba siya na si Susan ang kumuha ng wine at kung may CCTV sila. Dahil nga nabayaran na ni Moira ang manager kaya sasabihin niya na hindi gumagana ang CCTV nila. Pero napaka-imposible na walang CCTV ang restaurant na mamahalin. Dahil magaling itong si Moira kaya nagawaan niya na naman ang paraan dahil lahat na lang ay nalulusutan niya. Sa isip nga ni Lynette ay wala na siyang magagawa dahil nabayaran na ang manager. Gayon pa man sa Apex naman dahil nakauwi na si Annalyn galing US kaya dumalaw muna siya sa kanyang mga kaibigan. Nang pauwi na si Annalyn habang masayang-masaya naman silang pinagkukwentuhan si Annalyn, narinig ito ni Moira kaya pagtatanong niya kung andito si Annalyn at pagtatanong niya kung nasaan ito. Sinabi naman nila nakakaalis lang ni Annalyn. Agad ngang lumabas si Moira para sundan si Annalyn kaya nang makita niya ito at pagtatanong niya na kung ano ang ginagawa nito sa Apex at kung para ba makasagap siya ng chismis sa kanyang ama. Inis naman na sinabi ni Annalyn kay Moira na kahit anong gawing paglalaso nito sa isip ng kanyang ama, malalaman at malalaman pa rin ng totoo na meron itong kinalaman sa pagkabagok ng ulo niya. Dahil guilty nga itong si Moira kaya sa inis niya kay Annalyn ay naitulak niya ito sa scaffolding. Kaya nagbagsakan kay Annalyn ang mga bakal na nasa taas. At dahil masama nga itong si Moira kaya hahayaan niya na naman si Annalyn at hindi tutulungan kagaya na lang ng ginawa niya kay Robert. Kaya kapag nalaman ni Lynette na si Moira na naman na may kagagawa nito kay Annalyn kaya mas lalo itong makagalit kay Moira. Kaya nga kakausapin ni Lynette itong si Giselle at sinabi niyang handa na siyang pantayan at higitan pa si Moira para siya naman ang tatapak kay Moira. Dagdag pa niya na tuloy na ang kanilang paghihigante kay Moira. Sa East Ridge naman ang maisugod si Annalyn, si Dr. Lindon ang sobrang nag-aalala sa kanya at si Dr. Lindon din ang magiging doktor niya. Malalaman nga ni Dr. Lindon kay Annalyn na hindi man lang niya nakausap ang kanyang ama sa US at ngayon naman ay si Moira ang may kagagawa nito sa kanya. Kaya nga awang-awa na itong si Dr. Lindon kay Annalyn at naisip niyang siya naman talaga ang tunay na anak ni Dr. Tanyag pero pinagkakait sa kanya ang kanyang ama. Kaya nga nagigilty na rin ito si Dr. Lindon dahil alam niya ang sikreto na siguradong magpapabagsak kay Moira at Zoe. Sasabihin nga ni Dr. Lindon kay Annalyn na magpagaling na siya dahil siya lang naman ang may karapatan kay Dr. Tanyag dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ni Dr. Tanyag. Dagdag pa ni Dr. Lindon na si Zoe ay hindi naman tunay na anak ni Dr. Tanyag dahil siya ang anak ni Dr. Carlos. Kaya nga sa mga nalaman ni Annalyn ay kailangan niya ng magpagaling para maipaglaban niya na ang karapatan niya sa kanyang ama. Kaya nga maganda na ang susunod na episode dahil palaban na itong si Lynette at pati na rin si Annalyn. Ipaglalaban na nga nila ang kanilang mga karapatan, kaya humanda na si Moira at si Zoe. Yan ang dapat nating abangan sa Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time.